Pwede pa kami mag-disagree. Ano kaya pakiramdam ang mga kampo ng Iglesia ni Cristo dito, mga kaibigan, no? Sa totoo lang, nakakaaliw kayo. Paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Ang mali, sawayin. In the name of Jesus! Gusto namin kayong malita. Si Jesus Christ dito nga nakatira sa atin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialam ang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol! Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Okay mga kaibigan, sa oras na ito, atin pong pakinggan kung paano po sinagot ng kapatid na Eli yung mga issue ng mga Iglesia ni Cristo laban sa kanya. Napakaganda kung paano niya sinagot dito mga kaibigan, no? Napakaganda po ito mga kaibigan. Ito, panuorin po natin po ito kasi marami po tayong matutunan. Kasi verse by verse, katulad yung awayan ni Kristo at saka ni Satanas nung araw na nagpapalitan ng talata. Ganun po yung mangyayari ngayon mga kaibigan. Kaya napakaganda po ito. Kaya sana po ay tapusin po natin. Kasi mahigit 1 oras po ito. Pero napakarami po tayong matutunan talata na ipapaliwanag ng ating kapatid na Eli. Bagay, Brother Danny, yung nasabi mo na tayo pinasasama nga ng mga kaibayo natin, ano? Kasi nga sila pilit nilang ginagawa, Brother Danny, na maging ang Panginoong Jesucristo ay paratangan ng kasamaan. Alam mo ba na si... Just to save the face of their leader. Opo, Brother Eddie. Alam mo ba, Brother Danny, si Ramil, pilit niya talagang pinatutunayan na nanghambalos nga si Kristo ng tao sa templo. Sumagot ba siya? Oo, Brother Danny. Brother Joseph. Sige, maganda ipagpatuloy natin. Ito na po ang suriin natin. Ano? Meron kaming naipangakong mga tatalakayin. Pero at this point in time, I would like to file a motion to postpone. Attorney, pwede ba yun? Motion for reconsideration. To be fair. Ganon? Oo. Opo. Yun. Ibig ko sabihin kasi, may mga urgent kasi dapat nating ipaglingkod sa tao dahil clamor din ng iba, kapatid na Danny, na bigyan naman natin ng pansin itong ganitong bagay. Oo. Na ginagawa nila. Bakit? Kasi kung hindi natin pupunahin at sasagutin, para bang totoo lumalabas yung kanilang ginagawang paninira. Oo. Yes. Lalo na ng ginagawa nilang paratang sa Panginoong Jesucristo, na di umano'y nang hambalos, kapatid na Willie, si Kristo ng mga tao. Oo, doon sa templo, Brother Joseph. At tandaan natin, may talatang ibinigay si Ramil. 1, 2, 15 patuloy, Joseph, yung talata. Oo. Kaya pakinggan natin kung paano gustong hinutin at baliin ni Ramil yung talata ng Biblia, Brother Joseph. Okay. Ganito ang gawin natin, Brother Willie, no? Umpisa natin doon sa una, sa former niyang declaration. Oo. Katapos, pupuntahan po natin kung siya man ay sumagot. Oo. Sinapanood. Puntahan natin yung kanyang sagot. At meron ding nag-request kapatid na Josel, sagutin daw natin yung kanilang ipinakikitang di umano'y district servant natin, ano? Oo. Na isang nangangalang Marianito. Ay mamaya po, siguro, kung may pagkakataon, pagbibigyan po natin yan. That's the way you intend the program flow to be, Brother Joseph? Is that the way you want it? Well,
kailangan daw po kasing Sige. anuhin natin ito dahil... Sige. Okay. Okay, sige po. At pakinggan muna natin itong ginawa ni Ramil bilang pagtatanggol sa kanyang puno na magdadagok. Ay, sabi niya, ang Panginoon Jesucristo nga, hindi lang nandagok. Ganun pa Hindi lang nandagok. Nanghambalos pa. Sa 1:2:15, sabi niya. At tingnan natin, Ramil. Tingnan mo, baka naman wala namang ganun yata Di ba? Basahin natin at pakinggan. Na Michael, yung sabi nung saan daw mababasa yung ibong mandaragok? Opo, dahil sa sinasabing ibong mangdaragok, meron ba sa Biblia niyan? Abay, ang ating Panginoong Jesucristo hindi dagok lang Ano pong ginawa niya noong? Paano kung nasa lupa pa alam siya? itong punong palamura. Doon sa Juan, di ba, Kapitulo 2 ng Juan? Inambalos pa nga ng Panginoong Jesucristo yung Opo. mga lumapastangan sa templo ng Panginoon. Ayan. Halatang si Ramil piko na piko na no? Gigil. Nagigil na gigil. Pati si Panginoon Jesucristo tuloy, ibahagi mo yung gigil mo. Sabihin mo sa paratangan mo, hindi lang nandagok, nang hambalos pa. Anong basahin natin nga? Basahin natin. Kung Yung nang hambalos nga. Ito po yung binigay niyang talata, kapatid Willie. Basa, at nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka. At ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. Meron ba sinasabi diyang nang hambalos siya, kapatid na Joseph? Wala po Gumawa siya ng pantaboy. Itinaboy niya yung mga tupat, mga baka sa templo. Yes. Itinaboy. Alam mo ba kung ano itinaboy sa Tagalog? Drove sa English. Hindi man sinasabi riyan na hinambalos niya kahit yung tupat baka. Kundi ang nakalagay, tinaboy niya. Alam mo, meron namang pagtataboy na pwede mo namang hindi hambalusin Brother Joseph. Sa Yung kasing salitang hambalos, sa kanya galing yun Wala sa Biblia yun Ngayon, meron yata silang babasahin yung translation, Brother Eli. Brother Eli, meron po silang ginagawang mga pamimilipit po dyan sa tingnan mga natin. talata. Suriin natin, Brad Willie, yung kanyang pamimilipit dito sa puntong ito dahil hindi niya mabasa sa 1:2:15, yung talatang binigay niya na nanghambalos ang Panginoong Jesucristo. Ano ginawa ni Ramil? Ito po ang sabi niya. Bueno, balikan natin yung kanilang sinasabi, Michael. Meron kasi tayo nabanggit na karaan doon sa Juan 2:16. Ngayon, meron pong hamon yung mga manggagawa at saka yung sa pamumuno ng puno. Kasi nga po sa mga nakaraang programa, kapatid na Ramil, binanggit po natin na kung ang Panginoon Jesucristo nga hindi lang ho ng dago, kundi ng hambalos pa doon sa loob ng templo Ang katumbas lang po, nakahampas. Opo. Ngayon, pinuna tayo nitong grupong ito sa pamumuno ng kanilang puno. At may ginamit pong talata, kapatid na Ramil. At yun, ang sabi lang nila, wala raw po yung sa talata, yung sinabi ko. Mabuti, pakinggan natin sila. Itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka. At ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. Alin ang itinaboy niya? Yung mga hayop po, Brother Eli. Wala namang tao na hinambalos. Lumalabas po, paratang lang po ni Ramil yung Brother Eli. Kung si Kristo mismo sinisira. Sukat ba ng mga pagbintangan si Kristo na nang hambalos to ng mga lumapastawan? Wala naman nakalagang itinaboy niya lang yung mga tupat sa mga baka. Kaya pala, Brother Eli, hindi po nagawang basahin ni Ramil yung talata ng Biblia. Pinalilitaw po ni Mr. Willie Santiago na ang itinaboy ng Panginoon Jesucristo, mga hayop, wala naman daw pong tao. Batay doon sa punong alanganin na hinambalos ang Panginoon Jesucristo, kapatid na Ramil. Pero hindi ho binanggit ni Mr. Willie Santiago. Tama na. Pinalilitaw daw ni Brad Willie na ang hinambalos mga hayop at wala raw tao. Hindi natin pinalilitaw yun, nasa sitas yun. Basahin natin uli.
bago natin ituloy ang kapritsyo nitong dalawang mokong. Sige. Basa po tayo uli. At nasumpungan niya sa templo, yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka. At ibinubu niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. Meron ba hinambal sa tao dyan? Wala po, Brother Eli. Wala. Tinaboy lang yung mga tupat saka mga baka. Pinalilitaw Tama. mo raw, Brother Willie. Yun pong nasa Hindi talata. pinalilitaw, nakalitaw sa talata. Tuloy natin yung kanyang komentaryo. Anggit ni Mr. Willie Santiago na kasama yung mga tao na itinaboy. Para pinalilitaw ni Mr. Willie Santiago na ang itinaboy Mga hayop. mga hayop. Lumilitaw, hindi kasama yung mga tao Opo. na itinaboy. Sa Biblia, kapatid na Ramil, gayon ba talaga ang nakasulat? Babasahin po natin ang sinasabi po sa Juan 2:13 hanggang 15 po sa saling Abriol. Nalalapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya si Jesus ay umakyat sa Jerusalem. Sa templo ay natagpuan niya ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi na nakaupo. Gumawa si Jesus ng isang panghampas na lubid. Itinaboy ang lahat na nasa templo, pati ang kanilang mga tupa at mga baka, at isinabog sa lupa ang salapi ng mga namamalit at ipinagtabuyan ang kanilang mga hapag. Yung liwaliwanag sa talata, kapatid Doon nila na kinuha. Michael, sabi rito, itinaboy ang lahat ng nasa templo, pati ang kanila, yung kanila tumutukoy sa tao, kanilang mga tupa Doon at nila mga kinuha. baka. Kaya, yung mga hayop itinaboy, pati yung mga tao na negosyante naroon, tulad ni Mr. Punong Palamura, Na doon sa kanyang pasalamatan, doon sa pinaka-convention center daw nila, na sinasabi niya minsan templo, minsan hindi. Doon mismo nagtitindi. Opo. Ang liwaliwanag po ng sinabi, itinaboy ang kanilang, kasama sila, Opo. kasama yung mga tao at saka yung kanilang mga baka at mga... Kung hindi ka nga Bisaya, kung hindi ka Bisaya, magkano ka muna ng Pilipino? Ibig sabihin, pag tinaboy, ibig sabihin, does it follow hinambalos? Hinambalos. Sino tuturuan mo niyang kagaguhan mo? Kung wala ang dating daan, mahahawa ng katarantaduhan lahat ng tao sa Pilipinas sa'yo. Tama. Misinformation yan. Nakalagay, itinaboy silang lahat. Hindi sinabing hinambalo silang lahat. Gago. Ano? Michael, ginawa mo ng hukay sa kami. naman na gumante. Bakit hindi kapatid na Willie? Gusto nilang ilayo doon sa talagang dapat nilang patunayan ng hambalos ng tao ang Panginoong Hesus Kristo. Wala, itinaboy. At saka alam mo, yung salin na yan, paborito nilang salin. Alam mo, kasi ganyan ang iglesia ni Manalo eh. Pag ipit sa isang salin, tatakbo doon sa isang salin. Kahit alam nilang yun eh, saling mali. Kasi sabi nila, yung daw katoliko sa demonyo eh, ang nagsali nun katoliko eh. Opo, Brother Ray. Alam mo, illogical din yung salin na binasa niya eh. Bakit po? Alam mo sa akin kung bakit? Bakit po, Brother Ray? Tinaboy daw lahat ng nasa templo eh. Sabi, ba't itataboy ni Kristo lahat ng nasa templo? Paano pang tuturuan ko itataboy lahat ng tao? Tama. Ano ka ba naman? Kaya nga nasa templo yun, mag-aaral yun ng salita ng Diyos, tanga. Yes. Tapos itataboy mo. Siguro kung ikaw ang Kristo, tataboy mo lahat. Pero kung yung talagang Kristo ng Biblia, ang itinaboy mga bakat, mga tuwa lang. Yun ang tamang salin. Pero Brother Eli, Illogical kasi, na si Kristo ang tagapagturo, yung lahat ng taong nandun sa templo para maturuan, itataboy. Di ba? Illogical yun eh. Kaya alam mo, hindi nag-iisip itong magkakabarkadang ito eh. Makapanira lang kasi. Kayo ang alanganin, lumalabas eh. Yes. Wala kayong pirming Bibliang ginagamit. Alanganin lahat ang ginagawa nyo. Di ba? Opo. At meron pa pong iba pang salin, Brother Eli, para talaga. Sige, tignan natin. Sige po. Kung papasa yung salin Yung niya. hirit pa po ni Ramil. Kung papasa sa logic. Opo, Tignan sige natin. po.
yung kanilang mga baka at yung iba pang mga hayop. Eto, baka sabihin, binasa nyo, Bibliang Katoliko, Oo. yung salin nung pare na si Ginoong Gabriel. Oo. Ang basahin nyo yung katiwa-tiwalang salin na tinatawag nitong punong alanganin. Basahin po natin sa ibang aklat po, sa Mateo 21:12. Ito po sinasabi. Dating salin na yan. Opo, ano? dating Biblia. salin. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo. At ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Dito po sa binasa natin, itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili at Uy! Maliwanag! Itinaboy! Hindi hinambalos! Tanga! Wala naman ang usapan, Brother Joseph Bradelli, doon po sa pagtataboy Di naman tinututulan natin yun Ang tinututulan po ni Brother Eli, yung panghampas. Sapagkat kung kukunin natin ang definition ng taboy, bigay nga natin, Brother Willie. Lagay mo nga. Yung taboy. Ayan po ang taboy. Pagpapaalis. Hirap po pwede. Abog. Bugaw. Wala naman dyan, hambalos. O Ramil, baka naman di mo nababasa ito. Kahit Bisaya ka, basahin mo, Tagalog naman. Sabihin mo sa kanya, suy-suyin niya bago siya magdadaldal. Di ba? Paano? Sa kanya pala yung taboy, pagka tinaboy, hambalo. Opo, Brother Eli. Brother Para Eli. po kay Ramil. merong manok sa kusina mo. Opo. Pag si Ramil lang magtataboy, wasak yung manok. Bakit po? Hahambalusin. Kasi Brother Josel, Brother Danny, kay Ramil, pagka itataboy, hahambalusin. Oo. Brother Josel. Oo. Nandiyan pa sa mga pagpapatuloy yung panluloko Sige, tuloy pa natin Sige, yung Brother panluloko Josel. nila. mga nangamimili sa mga kapatid, yung lahat ng taong naroon. Excuse po, kapatid Opo. na Ramil. Anong ginamit ng Panginoon Kristo para itaboy yung mga nangangalakal dun sa templo ng Panginoon? Binasa ho natin kanina panghampas na lubid. Baka- Panghampas din, panghambalos yun. Opo, baka nasa isip ng punong palamura, hawak-hawak yung panghampas, tapos anong ginawa? Chu. Baka ganun, na hindi man lang ginagamit yung panghampas na lubid. Dyan pa lang sa bahaging yan Sa syntax po ng Ayos yung tirada ni Michael. Gumawa si Jesus ng isang panghampas na lubid, Makasira pagkatapos lang. itinaboy ang lahat ng mga nasa templo, pati ang kanilang mga tupa at mga baka sa mga tuwid, mula roon sa mga tao hanggang doon sa mga hayop. Baka ang iniisip ni Mr. Willie Santiago, nung sabihin niyang ang itinaboy ay mga hayop, baka nasa isip niya yung sinabi ng punong palamura na man is a part of the animal kingdom. Oo nga ho. Ba't ka magre-reklamo? Yung pala tao naman pala, at saka yung mga hayop, pareho lang. Opo, teka muna. Oo. Epic yung argumento nyo. Wala, argumento ng ano yan. Argumento ng dalawang batang nag-aagawan sa lollipop yan. Nako. Wala, epic yan Kasi hindi mo naman kayang patunan kahit ano idaldal mo na pag sinabing itinaboy, hinambalos. Huwag natin iaalis dun sa issue. Ang claim mo, hinambalos yung mga tao. Wala ka nababasa hanggang ngayon na hinambalos Ang nababasa mo, itinaboy Opo, pinapatulog lang niya Brother Eli na yung pagtataboy paghambalo. Tinan mo, yung pagtataboy daw, hindi daw pwede sabihin nyo, chu. Apo. Abi, pag ang tataboy mo yung manok lang su. Apo. Tataboy mo yung aso na nakakaintindi. Apo. Su. Lalabas na yun. Aalis na yun. Apo. Yung aso at manok na nakakaintindi. Pag sinabi mo lang, su. Apo. Di ba? Alis na yun. Yung pusa naman, supi. Naintindihan ng pusa. Apo. Pero pag itong mga to, hindi nakakaintindi, Apo. kailangan lubirin. Kaya pala yung puno nila nandadago. Apo, Brother Eli. Kasi hindi sila makuha sa tingin. Nako. In vain ang inyong pagtatanggol. Wala kang nabasa sa lahat ng Bibliang binasa mo na nang hambalos si Kristo. Na ang ibig mo sabihin sa hambalos, mas mahigit pa sa dagok. Apo, Dahil pinagtatanggol mo yung puno mong nandadagok. Diba? Yun ang ibig mo sabihin dyan Pero wala kang nabasa ng hambalos si Kristo. Kita mo, dapat lang sa'yo, Michael, suriin talaga Alanganin ang mga posisyon nyo. Kahit anong talata, at kahit anong salin, pati salin ng demonyo, sabi nyo, wala kayong mabasa ng hambalos. Chu. Brother Josel.
nako. Brother Joseph, hindi nagdaramdam pag gumaganyan ka. Ay, bakit? Ano Apektado. sabi? Ano sabi? Sabi, Mr. Malyari, wag mo na kang inaarte kasi natural naman sa iyo eh. Talaga. bakit siya apektado? Oo, tinanong nga niya si Ramil eh. Ramil, ano ba masasabi mo tungkol sa akin? Pati siya nagduda sa sarili. Kumuha ng testigo ang lola mo. Pareho niya pa ang testigo. Ayan. Akala mo naman kapanipaniwala. Huwag ka na mag-project. Chuchuchu. Akala mo ha? O, kahit anong chuchu gawin mo, wala kang mababasa. Si Kristo ng hambalos. Yan kasi ang hirap, kapatid na Josel, sa isang ministro na Alanganin. Opo. Na hindi Ang paninindigan. Opo, hindi kayang sagipin ng kanyang tagapagsalita. Oo. Pagsalitain mo na kasi yung puno nyo. Oo, yung puno mo. Kasi- Napasya na mga tuwiran sa pandadago. Depensa ng depensa. Oo, ba't kasi pinoprotektahan nyo yan? Eh, kayo tuloy ang nalalaglag sa alanganin. Naawa ako, attorney, sa mga tao ito. Kasi maglalakad ito, may pamilya rin. Kakantyawan ng mga tao. Eh, itong mga pibiro, pinagtatawanan lang ito ng mga tao. Kawawa naman eh. Pero alam mo, Brother Danny, dyan sa pandadagok na yan, si Kapon may ginawa eh. Anong ginawa? Talagang gusto po, Brother Elin, na talagang hilutin po yung pagkakasabi ng puno niya eh. Nakahanda po yata si Brother Mel dyan. Ano yun? Yung ginawa ni Paul. Di ko talo. Ano, kasi ganito kapatid na Willie, so hindi nila maidepensa yung pandadagok ng kanilang puno. So doon lang pinasasama, pati ang Panginoon Kristo, na di umani ng hambalos. Alam mo, isa pang gusto nilang hilutin, at magpaganda at magpakinis ang mga lola. Yung pagmumura ng kanilang puno si KRD. Doon sa tape na kanilang inaming ang puno nila yon. Gusto nilang magpakinis. Ano sabi nila? Pakinggan mo May sinasabing argumento yung punong palamura at alanganin, kapatid na puli. Nagmumura daw po ang tagapamahalang pangkalahatan. Naghahanap Doon sa lecture na yon. Bakit daw? Paano sinabi? Dahil sa termino raw ng kapatid na Eranio Manalo, doon sa lektura na yon, noong 76, yung daw terminong gago. Napaka. Superlative pa raw po eh. Napag-usapan na natin sa mga nakaraan eh. Pag sinabing pagmumura, pag sinabing mura, masakit, masamang salita na iniukol sa kapwa. Tanong, sa kapwa ba iniukol ng tagapamahalang pangkalahatan yung salitang yon? Hindi ba sabi niya, napakagago namang pangangasiwa kung ang tinutustusan, yun din nasisira sa iglesia. Isa pa. Ay, teka muna, Lola Paul. Ikaw muna, wala namang kung. Wala naman nakalagay na kung. Lola Paul, dalahira ka na rin. Dahil wala namang nakalagay na kung. Patugtugin muna natin ang tape 2. Tingnan natin kung may sinabi si Manalong kung. Hindi kung. Emphatic. Direktong sinasabi niya. Yes. Yung sinabing napakagago. Para sa'yo, pag ako magsasabi ng gago, mura. Pagka yung puno mo, hindi. Tapos nilagyan mo pa ng kung. Tingnan niyo, mga kababayan, pansin niyo, wala hong kung na sinabi yung puno niya. Napakagagong pangangasiwa na ang tinutustusan ay yung mga naninira. Yun, ang sabi, walang kung. Mamaya, pe-play natin uli yung sinabi niyang may kung. Ganyan niyang magsinungaling itong mga dalahirang ire. Basahin natin. Sandali, baka may mga bata o mga magulang. Yung mga bata po na Teka, namali ng saksak. Ayan kasi ikaw Pakinggan natin yung puno niya. Tingnan natin, Paul, Kung may makinig kung. ka mabuti, kung may kung dun sa sinabi ng puno mo, gaya ng gusto mong ipalusot. Kung ikaw lang yung nandito, talaga ka, papaypayan kita. Sige, parinig. Napakasama naman na ito palang mga tinutustusan ito pala naninira sa iglesia. Napakagagong pangangasiwa na gumagastos ka para sa maninira. Yan, meron bang kung? Wala. Talagang gago talaga. Yung nakalagay doon, pakagago.
Walang kung hindi conditional yun. Ano sabi ni Paul? Tingnan natin kung paano ililigaw ni Paul yan. Balik nga po natin. Mga right po May sinasabing argumento yung punong palamura at alangan ng kapatid na Puli. Nagmumura daw po ang tagapamahalang pangkalahatan. Naghahanap Doon sa lecture na yon. Bakit daw? Paano sinabi? Dahil sa termino raw ng kapatid na Eranio Manalo, doon sa lektura na yun, noong 76, yung daw terminong gago. Napaka. Superlative pa raw po eh. Aba, napag-usapan na natin sa mga nakaraan eh. Pag sinabing pagmumura, pag sinabing mura, masakit, masamang salita na iniukol sa kapwa. Tanong, sa kapwa ba iniukol ng tagapamahalang pangkalahatan yung salitang yon? Hindi ba sabi niya, napakagago namang pangangasiwa kung ang tinutustusan, yung Tinan mo, nilagyan ng kung. Huli ka dyan. Huli ka dyan. Walang kung. Lulusot mo, ang tapang niyong magsinungaling, mapagtakpan niyo lang yung puno niyo. Misrepresentation ka po? Ikaw na natin, Brad Mel, yan. Isa yan sa ating mga kayamanan. Alam mo, Brad Dani, kung yung mismo maliwanag mga kitang-kita na, maliwanag na mga words nila, itinatatuwa nila, ayun pa kayong mga doktrina nila, no? Ngayon ko lang napagtanto talaga, kitang-kita, parang Royal True Orange, kitang-kita ang Pulp Beach. Tignan mo, at saka gusto mong ilihis din siya. Inililihis ng pilit. Nilalagyan niya ng kung, wala namang kung. Para bang hindi totoong maninira itong mga ito na tinutustusan. At saka sino ba tumutustos dyan? Sa mga sa mga naninira na yan na sinasabi ng puno nyo. Na yun ang tinutukoy niyang nangangasiwang napakagago eh. Hindi ba? Sa tao ba o hindi? Ikaw Kaya naman, baka ang Polo. pangangasiwa naman ni Paul ay daga. Tao yung pangangasiwa, kapatid na Josel eh. Hindi naman yata nangangasiwa pa sa inyo yung demonyo. Ikaw naman, yun nga ang nakakasiwa. Pero ako naman... Brad Josel, very pathetic yung explanation na yun. Opo. Dalawa ang kinakalaban ni Paul, Brad Josel. Una, nire-retoke mo ba? Ibig mo ba sabihin, nire-retoke mo ngayon ang deklarasyon ng puno mo? At nagkamali ba yung puno mo nang sabihin yan? Gusto niyo i-correct yung puno niya. Lumilitaw, pag ikokorehin niya yun, attorney, mali yung sinabi ng kanyang puno. Oo. Lumalabas Dinadagdagan niya Lumalabas dito, hindi totoo yung sinasabi ng puno niya Dahil nilalagyan niya ng kung, pasubali. Samantalang yung puno niya, sigurado sa kanya sinasabi. Oo, tsaka sinabi nga ng puno niya na hindi niya lang binulgar ang mga pangalan nitong mga manluloko to dahil mawawalan daw ng karangalan. Patinig. Pakinggan. Sige nga, pangalan. saksak mo nga, kapatid na Mel. Yung hindi niya binigyan ng pangalan. Tingnan natin. At anak ko Paul, yung lusot mo na yan, desperado. Talagang kayo, mailusot nyo lang yung chopi nyo. Magsisinungaling kayo sa sambayanan. Pati puno nyo, niloloko nyo. Pare-pareho na sila, Brad Josel eh. Nakita mo si Bularan, upang maalaman mo. Laglag doon si Bularan. Ito namang isa, si Michael naman, sabi ko itatawag sana. Laglag na naman. Ito naman si Ramil, ganun din naman sa Hambalos ang pinatutunayan na may taboy. Ito na naman ngayon si Paul. Yung tape. Tumawag ako ng pulong ng mga pamunuan sa Maynila para sabihin, mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Ayokong mamatay ang manggagawa. Ang gusto ko ay pagtulong-tulungan nating silibuhay. Sabihin niyo sa akin kung anong ating maitutulong. Hindi ang sinabi sa akin kung anong maitutulong. Ang sinabi sa akin kung ano-anong katiwalian. Sabi sa akin ng isa, kapatid, tama ho ba na hindi ho tinuturo outline? Yung maninili ho ng 3 talata at tatanungin, naintindihan mo ba yan? Tama ho ba, kapatid, bungkus-bungkus ng mga katibayan? Siya pumipirma, pinapalsipika ho niya pirma ng mga kinaukulang kalihim at mga katiwala ng gaway? Pinigil ko. Hindi ko itinanong sino gumagawa niya. Bakit? Alam ko ang mga manggagawa sa Maynila, mawawala ng dangal pag nalaman ng lahat siya pala magnanakaw at tampalasan. Maski sa ka pumaling wala kang makikitang liwanag. Bakit kumalat? Lumaganap. Yung espiritong yan na dayain ang ulat. Linlangin ang pangangasiwa.
sayang ang papel, katakot-takot ang nagagastos natin. Binabayaran natin ang mga empleyado sa opisina. Hindi pala totoo ang sinisiyasat nila. Ano sa mo, Paul? Referring to persons. Di ba, no? Sa Paul. Si Paul. Hindi ka makakawala dyan. Huwag mo nang piliting pagandahin at pakinisin ang inyong mga ginagawang hindi tama. Puno mo na nagsasabi, huwag mo namang ganyanin yung puno mo. Ginagawa mo sinungaling yung puno mo eh. Tanggapin mo na talagang palamura ang puno ninyo. Gaya ng iyong sinasabi na. At mismo sinasabi ng puno niya. Actually, hindi lang sila eh. Pati mga ministro, minumura, pati kapatid. Sabihin mo, hindi ukol sa tao yan. Brother Joseph, nilalait, minumura. Ay, okay. Sinusuntok pa. Tapos sa atin, ibibintang. Sila naman pala itong ganito. Naku, ganyan kayo. So, ito pong mga ito talagang alam mo lalo na itong si Paul, kapatid ni Danny. Ano na ito? Branded na ito. Talaga. Veterano na kasinungalingan yan. Oo. Ito, tuwing uupo, may kasinungalingan sasabihin. Diyan sa set nila. Tingnan mo, pagkatapos ngayon, may iba na naman niya. Alis na naman. Aalisin na naman yung cook. Oo. Asin yung cook, papalitan yung kapak. At bakit hindi, kapatid na Danny, sigurado tayong nanlolo ko ito talaga. Ang dami ng pinutol-putol na tape nito. Alam mo, meron na naman pong bago, Brother Eli. Ano yon? Pakinggan po natin ito kung paano kinatay na naman ni Paul ang kanyang tape na nahawakan para pasamain na naman si Brother Eli Soriano. O ito, ha? Ito muna yung kinatay nila para magbigay ng hindi tamang impresyon sa tao na nakikinig. Pakinggan po natin. Pero may pagkakataon po ba niya na hindi niya nagawang itatwa na siya nagsasalita ng bad words o masamang salita? Meron. Panoorin at pakinggan po natin. Ang tanong ko po kay Brad Eli, paano ko pong masasabi na sa tinagal-tagal ko na po na naging nanay nila, lagi ko pong tinuturo na sa kanila na, anak, don't say bad words. Then heto po, nakikinig ako sa inyo na minsan natatapatan nila yung galit ninyo na nakakapagsalita kayo ng gago, tanga. So, paano ko pong sasabihin sa kanila na ito na nga yung tamang daan, anak? Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yun din ang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago, tanga. Ginagamit ko po yan, walang hiya. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago, tanga. Ginagamit ko po yan, walang hiya. Kapatid na Michael, sa halip na yung bang mahiya siya, humingi ng paumanin doon sa isang nanay na masama ang loob. Dahil sinasaway daw niya yung mga anak niya na magsalita ng bad words. Opo. Pero, eto po, nakikita kayo, natatapatan na nanonood ako sa inyo, nadidinig yung galit nyo, nagsasalita kayo ng, yun nga, yung mga salitang masama. Sabi ko niya doon sa Tingnan natin, ha? Pinutol na naman, inalis yung premise, Brother Joseph. Opo. At hindi lang gago talaga yan, Paul na yan. At hindi lang po ba, Brother Eli, inalis yung premise. Pinasama pa, nilagyan ng mali siya. At pansinin niyo po, mga kababayan, Brother Eli, Attorney, Brad Willie, Brad Danny, kung paano ginawang katay nito, itong magkakontsaba talaga to si Michael at saka ito si Paul. Matadero. Sa kanilang ginagawang pagsisinungaling. Talagang kayo, binabago nyo ulat sa tao, pati sa puno nyo. Pakinggan ho ninyo yung original na tape. Ganon ba ang sagot ni Brother Eli dun sa taong nagtanong? Pakinggan po nyo. Okay, Brad Eli, paano ko pong masasabi na sa tinagal-tagal ko na po na naging nanay nila, lagi ko pong tinuturo na sa kanila na, anak, don't say bad words. Then heto po, nakikinig ako sa inyo na minsan natatapatan nila yung galit ninyo na nakakapagsalita kayo ng gago, tanga. So, paano ko pong sasabihin sa kanila na ito na nga yung tamang daan, anak? Yun po ang tanong ko sa inyo, Brad Eli. Ang tama pong daan, nasa realidad eh. Remember that in life, there are illusions, there are hypocrisies, and there are realities. Tandaan niyo po yan. Huwag kayong hihiwalay dyan sa prinsipyo na yan. Sa buhay po, hindi lahat ng nakikita totoo. Meron pong illusion, optical illusion. You will experience when you are in a traffic jam, ano? Pag nakatingin ka dun sa isang sasakyan, akala mo nag-move ka
Pero actually, hindi nag-move yung sasakyan mo. Ang nag-move pala yung mga nasa tabi mo. Akala mo ikaw nag-move na. Optical illusion po yun. Yun po ang tinatawag na optical illusion. Kung makikita nyo si David Copperfield, yung magician, ang kanya pong ginagamit karamihang trick ay optical illusion. You are seeing things which are not reality. Dahil merong mga ilusyong inilagay, may inimpleo na mga tricks. Ganyan po ang buhay sa mundo. May nakikita kang hindi totoo, may nakikita kang totoo, may nakikita kang pagbabalat kayo. Si Kabularang kasama rin sa mga nagbabalat kayo na hindi nagsasalita ng gago sa telebisyon. Pero pagka sa telepono, ginagago si Karomi. Diba? Ako po, what you see is what you get. I am living in reality. On and off cam. On and off cam. Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung din ang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Ang layo, ano? Nung putol at saka nung pagkakadugtong doon sa hindi naman dapat agad doon nakadugtong, kapatid na Dani. Paul, talamak na itong ginagawa nyo na ito. Sobra ka na. Ulit-ulit mo nang ginagawa yan. May pattern na yan. Bayaan mo siya. Bayaan mo siya. Okay lang. Hindi na nagpapakilala ng kanyang Nagpapakilala kung anong klaseng tao siya, Brother Joseph. Opo. Give him the chance to tell the whole world what kind of a person he is and what kind of a person is his leader na nagtuturo sa kanya ng gagawin. On and off cam. Ganon leader niya eh. Diba? Okay lang yun. Kinatay nila eh. Biro mo, layo no? Ang haba mo na nung premise at naging sagot ni Brother Eli. At saka nila inangguluhan doon sa kapiraso na alanganin na idudugtong doon sa tanong ng tao. Mandaya yung mga yan, sadya talaga, Brother Joseph. Yung ginagawa niya, sinasadya niya. At turo ng puno niya yan. Brother Joseph. Opo. Kasi yung mga sinasabi nila dyan tinuturo sa kanila yan bagay, yung puno niya, umaamin. Talaga yung mga ministro na nananadya ng katarantaduhan yan Opo, Brother Eli. Tape 8. Tape 8. Sige po, tingnan natin pakinggan natin kung paano inaamin ng kanilang puno ang pananadya nila sa kanilang mga Kalingan. Oo. Sila ang nagsasanggalang ngayon sa kapakanan. Pero hanggang kailan tatagal ang iglesia? Inaaway ng mga manggagawa, binababag, minumura, nilalait. At pinipilit na kayo ang gumawa ng liko. Sa akin nakakita ng manggagawa. Sa halip na siyang magtindig, sa nakalugmo, yung nakatayo ang ilulugmo. Para lamang gumanda kanyang sarili. Kung dito sa Maynila, nangyayari yun. Hindi lalo na sa probinsya, lalo na sa malalayong lugar. Ay, tignan ninyo sa Mindanao at sa Bisaya ngayon. At sa lahat ng mga iba, mababagong bigla senso ng iglesia. Ano dahilan? Wala pala yung mga kapatid ngayon, sinasabi lang na naroon. Sino ang may gawa niya? Yung magdarayang manggagawa. Hindi yung kapatid. Yung kapatid, magkamali man, hindi sinadya. Yung ministro, sinasadya. Sinasadya pala talaga. Huling-huli. Mananadya. Ganyan na kayo eh. See? Did you hear that? Malinaw po. Malinaw. Ito si Paul lang naman itong Kaya lang gusto niya pa rin i-justify yung puno niya, Brandani. Kailangan ng explanation doon, No explanation needed, attorney? Unequivocal. Alam niyo, attorney, naisip ko na lang po na maaaring makasagot ng parang makasasagip yung puno ang pag-explikahin. At kung gusto nila, pagsalitay nila yung puno nila, matatawag tayo. Kasi kung sabi nitong nila Paul at saka nila Michael, bad words daw yung sinasabi na natin, na gago. Sinabi ngayon ng puno mo. Paano? Bad words din. Bad words. Yung ba pag nasa... Yung palang nanay na yun, yung pinakita nagtatanong. Sabi rin niya sa mga anak niya, don't use bad words.
lalabas yung kanilang puno, hindi napagsabihan ng nanay niya na Opo. don't use bad words. Pero alam mo ako, hindi sinasabi sa akin ng nanay ko yung ganon. Alam mo, minulat sa akin ng nanay ko, basta't magsasalita ka, yung totoo. Sabi niya. Kung halimbawa, sinabi mo na magnanakaw yung isang tao, kailangan totoo yun. Huwag mo sasabihin yung hindi magnanakaw na magnanakaw. Yun ang natutunan ko sa nanay ko Brother Joseph. Opo. Alam mo kasi nanay ko, tutor ko sa sa pagdating ng bata akong maliit pa. Kasi siya kaanib na sa iglesia, no? Noong naririnig niyang talata, mga sitas kay kapatid na Perez, kabisado niya yon. Kaya, akala nung iba, akong kabisado ko Biblia, hindi, mas kabisado ng nanay ko Kasi nanay ko magturo sa amin, walang Biblia, pero verbatim sinasabi niya yung nasa Biblia. Natutunan ko mula sa pagkabata na may kinauukulan ng bawat salita, Brother Joseph. Tama. Merong sinungaling, Yes. merong manluloko, may mandaraya, merong ipokrito, may ipokrita. At alam mo sa amin sa bahay, marami kaming natutunan salita because my father doesn't know very well how to speak Tagalog. Pag meron siyang hindi masabi sa Tagalog, ini-English niya. Minsan naman, pagka mga kapatid kong panganay ang kausap, ini-Ilocano niya dahil marunong ng Ilocano yung mga kapatid kong panganay ganun. Kaya nagkaroon kami ng malawak na sa mga salita sa bahay dahil ang nanay ko'y Tagalog. Tapos English. Ayun ang sinasabi niya. Kaya nagkaroon kami ng mga choices for words. How to use words to the proper place, to the proper person, on the proper time. Kaya kami, halimbawa, yung gago, alam namin kung kanino sasabihin yun Sa mga kagaya ni ni Paul, doon sinasabi yun. Pero kay Brother Joseph, hindi ko naman sasabihin yun. Parang halimbawa, yung dalahira, sinasabi mo lang yun doon sa iba-iba dila. Meron po ba ganun, Brother Eli? Oo, yung 3 gabi, 3 dila. Pakita. Pakita po natin. Pakita. Ano yun? Okay, Ano kaya yun? Tingnan. 3 dila? Sa Biblia kasi double tang. Ano ibig sabihin yung 3 dila? Triple At sino Sige kaya nga, yun? parinig. Pinanonood ko yun kamakailan lang ito nakaraang gabi. Tuntua ako Kapag, ang totoo, kung pwede lang tumawag ako sa kanila, tatawag ako sa kanila para sabihin, sige pa. Isang gabi, kapatid na po, na hinihintay na tumawag tayo sa kanilang programa. Oo, yun nga, kinakantawan nga nila Opo. Dahil sa bakit daw hindi ka tumawag, nasabi mo noon, tatawag ka sana. Sabi ko po, kapatid na po, maliwanag nung nakaraang programa. Tatawag sana. Gusto ko sanang tumawag. Pagkatapos, gustong-gusto nila akong marinig na tumawag po dyan sa inyong programa, sa inyong palatuntunan. Josel. Pagkatapos, ang gusto mo, tawagin kang lalaki. Pantan na iirite, no? Halata ka naman Sa kanya, iba yung totoo at saka yung maliwanag. Kasi kapatid na Willie, yung unang gabi, August 6, ang sabi niya, ang totoo kung pwede lang tumawag, tatawag talaga ako Totoo nga siya, pumapalakpak ang lola. Sige pa. Di ba? Pangalawang gabi, abuhay ang bruha. Sabi pa naman ang lola mo, 7 na ng Agosto. Maliwanag po ang sabi ko nung nakaraang programa. Tatawag sana ako. Sana tatawag. Ay, iba pala yung totoo tsaka yung sa maliwanag. Yung totoo, kung pwedeng tumawag, tatawag. Sana. Sa pangalawang gabi na, ang maliwanag ho, sabi ko, tatawag sana. Kuma. Yung pangatlong gabi na, Brother Ay, Joseph. nako, nag-anak na naman ng kasinungalingan. Diba, ang lola mo. Hindi ba sabi, hindi ko alam kung ba't gustong-gusto nila akong kumanta.
na siya kumibo dyan, Brother Joseph. Nanahimik na lang siya. Pang-apat na dila ng lola. Ano ang sabi? May mikropono, hindi makakanta. Ang kahulugan ay... Silence means yes. Pasok sa banga. Sige. Nako. Eh di talagang kayo established, may pattern kayo ng kasinungalingang pinaggagawa nyo. Oo. Di ba? Mula dyan sa puno nyo hanggang sa inyo ng mga ministro. Ay nako. Sadya. Sadya po ba? Sinasadya, sabi. Ganyan sila. Kaya susuriin ho natin mga kababayan ang kanilang sinasabi dahil pagka hindi tayo nagsuri, mapapaniwala tayo sa kasinungalingan itong mga ito. Walang credibility, Brad Joseph. Incredible witness. Ayan. Mula sa pagsasalita. Attorney, I beg to disagree. Bakit po? Hindi lang ho incredible. Ano yun? Impeachable. If I were the judge, I will impeach that witness. Tama eh. Sige. Sa cross-examination yun. So, ayan. Brother Josel, paano na lang kung walang video? Paano kung hindi na i-record yung mga pahayag na yan, Brother Josel? Iba-iba. Mamamayagpag ang mga lola mo sa kasinungalingan. Sino ba ang papa nila? 8:44 ni Juan. Wala ba si Sislus dyan? Abay, may proposal kay Sislus, Brother Joseph. Ano? Aba, para patunayan kanyang, magkita ikatay, Sislus. At mag-usap tayo tungkol sa pananampalataya. Bakit naman si Sislus ang gustong kausap? Dapat sa TV, kahit si Brad Willie lang. Brother Joseph, sinabi niya yan. Nandiyan ba si Ate Luz? Wala na. Malis na. Oo. Siya pala kursunade. Ako, alam mo kung bakit? Type niya yung blazer ni ate. Tatanong niya kung kanino nagpatahe. Ay, nako, nainitan tuloy ako. Oh, Michael, sa'yo ang bulaklak na yan sa pamaypay. Oras na kami, kaya babu muna. Karinigan tayo ulit tomorrow. Attorney, maraming salamat po. Ay, teka. Mga kababayan. Magandang gabi. Ikaw na, kapatid na Willie. Teka muna. Sabi, huwag ka na raw umarte dahil natural mo raw yan. Opo. Brother Joseph, natural mo ba yan, Brother Joseph? Tsura mo lang. Apektado ang lola. Nagduda sa sarili. Humingi ng patutukan. Humingi na ng opinion ng iba. Kung sa'yo hindi naman pwede magsalita ng totoo. Nadili. Alala ko. Mabuti hindi sinabi nung tinanong. Ano ba ang tanong? Ano ba masasabi mo sa akin? Sana, buti hindi sinabi nung katabi. Ay, ano pa nga ba, gaga? Nako. Uli-uli, wag ka nang kukuha ng testigo palsa. Hindi naman sa panlalait, kapatid na Willie. Ano sabi? Huwag na. Kapatid na Willie, babu na. Salamat po. Ay. Salamat po sa inyong lahat. Danny? Salamat sa inyo lahat. Bukas po, kung lalabi ng Diyos, sasagutin natin yung kanilang ipinagpaparangalan daw na district servant, yung isang Ginoong Marianito. Tingnan nga, Nakapulot na naman ang itinapon na lang. Tingnan po natin kung anong pagkatao yung kanina nakuha. Oo. Pasaksihin natin yung ating mga sa Cebu, no, Brother John? Opo. Kung anong klaseng tao yung kanila Dati, alam mo pagka gano'n, nakakaawa eh. Bakit po? Wala silang makuha na eh. Yung mga itinapon ang nakuha.
Kumbaga, tinapon na sa basurahan eh. Diba? Sila po basurahan. Kaya nga, binigay na kay Satanas, sila sumalo. Satanas nga sila. Biro mo, papangalanda kang district servant, wala naman siyang ID na siya district servant. Ano? Biro naman, nag-aaral ng pagkamanggagawa, hindi naman pasado sa standards, pakatapos sasabihin, district servant. Biya mo, at pakikita natin bukas yung kaluluwa. Makikita din po natin kung ano naman yung pagkakilala mismo noong taong Marianito sa kanyang grupong sinamahan. Sige, at ikaw, Michael, sabi mo dyan sa katabi mo kay Ramil, hanggang wala siyang mabasa sa talata ng Biblia na hambalos ng dagok ang Panginoon Jesucristo ng mga tao, at sabi mo sa kanya, chu-chu-chu-chu-chu-chu. Bakit hindi pa kami mag-disagree? Ano kaya pakiramdam ang mga kampo ng Iglesia ni Cristo dito, mga kaibigan, no? Sa totoo lang, nakakaaliw kayo. Alam mo ba tawag sa'yo? Ano po? Jocelyn. O, di bale. Basta ako, hindi ako pumapatol sa mga dalahira. Jocelyn. Ano yung dalahira, anak? Ano yung dalahira? Tatlo ang... Yun po yung mga mapagkalat ng mga chismis. Iba-iba ang sinasabi. Mapagkata. Ayaw ako na. Sige na. Ay, nako. Ayan. Ayan, mga kaibigan, ano? Napakaganda yung pag-react ng kampo ng ang dating daan doon sa kampo ni Michael Sandoval at saka ni Ramil Parba, mga kaibigan. Nakita po natin kung sino po yung nagsasabi ng kadalahiraan dito, no? Nakita natin, napansin natin yung mga binabasa nila na talagang wala naman talagang nang hambalos si Kristo, kundi si Kristo po, mga kaibigan, ay itinaboy ang mga hayop doon sa templo. Ang katunayan ay wala talagang nakalagay sa talata na pati mga tao ay tinaboy. Pakahulugan lamang po ng kampo ng INC na itinaboy pati mga tao. Kasi kitang-kita naman sa talata, mga kaibigan, na yung mga hayop, yun po yung itinaboy, at yung mga pilak ay yung mga salapi, mga kaibigan, ay ibinubo. Ibinubo, itinapon. Pero yung mga tao, hindi niya itinaboy. Kasi yung mga tao naman, pangaralan. Mga kaibigan, tama eh. So nakita natin yung kaganda ng ng kapatid na Eli dito, kung paano niya inisa-isa yung mga maling interpretasyon ng mga INC. Pero alam nyo, mga kaibigan, ito po yung nakikita natin na tama po yung ginagawa ng kapatid na Daniel, na ayaw na niya yung ganito, no? Gusto ko lang ipapansin sa inyo, mga kaibigan, na ayaw na po ni kapatid na Daniel yung ganito na sagutan. Kasi instead na mawin mo yung tao, lalong
sasama ang loob niya sa iyo. Kaya napakaganda yung estilo ngayon ng namumuno sa MCGI kasi minamahal na niya, pinapakitahan na niya ng pagmamahal yung mga kaaway nila. Miski sa kaaway sa pananampalataya, kaaway sa pisikal, mga kaibigan, kasi hindi naman lingid sa atin na talagang galit na galit po yung mga INC sa kampo ng MCGI, no? Pero ang ginagawa po ngayon ng namumuno ay iniibig na niya yung mga kumakalaban sa kanya. So pati nga yung mga hindi ka pananampalataya ay kung punta ka doon sa kanilang ospital ay ayon sa mga naka-experience, libre, mga kaibigan. At pati yung eskwelahan, no, yung talagang kapuspalad, yung talagang walang-wala, ay ayon sa mga naka-experience at pati rin yung isa kong anak, mga kaibigan, ay na-experience niya din, naging scholar din dyan po sa La Verdad. So, dito makita natin, mga kaibigan, na napakaganda yung programa ngayon, no? So meron pa po silang itinatayong napakalaking gusali, no? Itong gusali na ito ay ospital, napakalaki, mga kaibigan, na kung saan ay ayon sa balita, sa sinasabi ng mga miyembro dito sa media, mga kaibigan, ay libre. No, wala kang babayaran. At kung suweswertehin ka, pakainin ka pa, mga kaibigan. So saan ka, no? Yung tunay na pag-ibig, tunay na pagsamba ay talagang nakikita mo sa grupo ng MCGI. Bagamat ginagawa rin ng iba, gaya ng mga ibang mga organization, pero hindi katulad ng MCGI na talagang ginagawang araw-araw, mga kaibigan at mga kababayan. At yung mga naninira sa MCGI ngayon, mga kapatid, na galing mismo sa loob ng MCGI, at marami ding mga naging tik-tik, no? Yung pumapasok na nagpapabautismo, pero ang talagang pakay ay para maniktik, kumuha ng mga video para putulin at ipalabas. Marami, mga kaibigan, na ganyan. Kaya kung bakit po kayong maraming nakikitang mga video dyan po sa social media, sa YouTube, sa Facebook, na pinapalabas ng mga bumabatikos ngayon sa MCGI, dahil meron po silang inatasan na maging tik-tik dyan po sa loob. Pero sa ganung sistema, mga kaibigan, lalo lang ipinapakita po ninyo yung kagandahan ng ginagawa po ng namumuno, and then lalo yung inilulubog ang iyong sarili sa pagkainggit. So salamat, no, sa mga umantabay hanggang sa natapos itong ating na-share na video kung paano po pinamalian yung mga issue ng INC sa ating kapatid na Eli. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, dito sa ating programang Expose the Truth. Kita-kita po muli tayo, mga kaibigan, no? Maraming salamat sa inyong lahat.